Oo, si Haring David ay tinatawag na taong malapit sa puso ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na wala siyang kasalanan. Marami siyang malalaking pagkakamali, at makikita sa Bible kung paano niya hinarap ang mga ito. Una, pangangalo niya kay Bathsheba. Nakakita si David kay Bathsheba, asawa ni Uriah, at nagkaroon siya ng relasyon sa kanya. Nabuntis si Bathsheba. 2 Samuel 11-1-5. Pangalawa, ipinapatay niya si Uriah. Dahil asawa ni Bathsheba si Uriah, gumawa si David ng paraan para mailagay si Uriah sa pinakamapanganib na bahagi ng labanan at maiwan siyang mamatay. 2 Samuel 11:14-17. Ito ang isa sa pinakamabigat na kasalanan ni David dahil ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari upang itago ang kanyang kasalanan. Pangatlo, nagsinungaling at nagtangkang magtago. Matapos malaman ni David na buntis si Bathsheba, gumawa siya ng mga hakbang upang magmukhang si Uriah ang ama ng bata. Nang hindi ito nagtagumpay, lalo niyang pinalala ang sitwasyon. 2 Samuel 11-6-13. Ikaapat, nagbilang siya ng mga sundalo dahil sa pagmamataas. Sa 2 Samuel 24, nag-utos si David na bilangin ang mga mandirigma ng Israel. Ang problema ay hindi lamang ang pagbibilang mismo. Ipinakita nito ang pagtitiwala sa lakas ng hukbo kaysa sa Diyos. Nang mapagtanto ni David ang kanyang kasalanan, sinabi niya, "Ako ay lubhang nagkasala sa aking ginawa." 2 Samuel 24-10. Panglima, hindi niya maayos na napamahalaan ang kanyang pamilya. Bilang ama, may mga pagkakataong hindi niya napigilan o naayos ang malulubhang problema sa kanyang mga anak. Halimbawa, si Amnon ay gumawa ng masama kay Tamar. Hindi naging sapat ang naging tugon ni David sa nangyari. Kalaunan, pinatay ni Absalom si Amnon. Nagrebelde naman si Absalom laban kay David at inagaw ang trono. 2 Samuel 13-18. Hindi lahat ng ginawa ng kanyang mga anak ay personal na kasalanan ni David. Pero ipinapakita ng kwento ang malaking pagkukulang niya bilang ama at hari. Pang-anim, gumamit siya ng kapangyarihan para sa sariling kagustuhan. Sa kwento ni Bathsheba at Uriah, makikita na ang pagiging hari ay nagbigay kay David ng kapangyarihang kunin ang gusto niya at pagtakpan ang ginawa niya. Sinaway siya ng propetang si Nathan dahil dito. 2 Samuel 12-1-12. Pero ano ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ni David? Nagsisi si David. Nang harapin siya ni Nathan, hindi niya ipinilit na tama siya. Inamin niya, "Nagkasala ako sa Panginoon." 2 Samuel 12:13. Makikita rin ang malalim niyang pagsisisi sa awit 51, kung saan humingi siya sa Diyos ng malinis na puso at panibagong espiritu. Kaya ang kwento ni David ay hindi kwento ng isang taong walang kasalanan. Ito ay kwento ng isang taong nagkasala ng malaki, hinarap ang kanyang kasalanan, nagsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Aral, hindi maliit ang kasalanan. Dahil lamang pinatawad tayo ng Diyos, ang tunay na pagsisisi ay pagkilala sa kasalanan, pagtalikod dito at pagbabalik sa Diyos.